Kabanata 571. Nang makitang hindi siya makakatulong, tumalikod si Benjamin at sa halip ay bumalik sa kanyang mga anak. Sa sobrang sama ng loob niya, nilock din ng 5 bata ang pinto ng banyo nila mula sa loob. Ano ang kahulugan nito? Bakit lahat sila ay nagbabantay sa akin na parang isa akong kriminal? Napakunot ang noon niyang naisip. Hindi nagtagal ay natapos na ni Erisa ang pagpapaligo sa kanyang anak at tinutulungan siyang magbihis. Mommy, sa tingin mo ba galit pa rin si Mr. Graham sa atin? Binigyan siya ni Erisa ng kaunting kurot sa pisngi. Natatakot ka bang magalit siya? Tiningnan siya ni Jessie sa matahabang bamulong, nakakatakot talaga siya kapag galit. Parang ang buong mukha niya ay madilim at madilim. Kahit ang mga kapatid ko ay hindi nakakatakot kapag galit sila. Napangiti si Erisa, ganyan talaga ang daddy mo, sweetheart. Bihira siyang ngumiti dahil sa sobrang tagal niyang nakapikit. Natural lang sa taong laging mahigpit at mahigpit ang magmukhang mas nakakatakot kapag galit. Ganon pa man, mahal na mahal niya kayong lahat. Sigurado akong naramdaman mo ang pagmamahal niya, di ba? Maging si Erisa mismo ay matatakot kay Benjamin sa tuwing nagagalit ito, kaya nakikita niya kung bakit natatakot din ang mga bata sa kanya. Magiliw niyang sinuklay ang kanyang mga kamay sa buhok ni Jessie habang sinusuklay niya ang kanyang buhok upang maging kunlukang. Hairstyle, lahat habang tumatawa sa itsura niyang boyish. Itinagilid ni Jessie ang kanyang ulo habang sinasabi, mahal ni Mr. Graham ang aking mga kapatid. Natigilan si Erisa sa narinig. Galit pa rin ba siya sa pagiging cold ni Benjamin sa kanya noon? Hindi kasi niya alam na anak kanya noon. Ngayong alam na niya, binuhusan ka rin niya ng pagmamahal at pagmamahal, hindi ba? Tumango si Jessie matapos itong pag-isipan. Mas maganda talaga ang pakikitungo sa akin ni Mr. Graham, pero minsan kakaiba ang tingin niya sa akin. Parang may nagawa na naman akong mali. Ang mga bata ay partikular na sensitibo sa mga ganoong bagay, kaya tiyak na mararamdaman ito ni Jessie kung may ayaw sa kanya. Napangiti si Erisa dahil alam na alam niya kung bakit ganoon ang inasal ni Benjamin. Yun ay dahil sa tingin niya ay lalaki ka, kaya inaasahan niyang kumilos ka bilang iyong mga kapatid. Halimbawa, naniniwala siyang hindi dapat magustuhan ng mga lalaki ang kulay pink. Kaya nga binigyan kanya ng kakaibang tingin nang malaman niyang mahilig ka sa pink, she explained. Nawala ang lungkot sa mga mata ni Jessie matapos niyang marinig iyon. Nako, hanggang kailan natin itatago sa kanya ang sikretong ito, Mommy? Paano kung isipin ni Mr. Graham na kakaiba ako? Erisa gave her a affectionate tap on the nose as she said, he won't. Malamang hindi lang niya ito magugustuhan ng sobra, yun lang. Sasabihin natin sa kanya kapag gusto ko na, okay. Ngayon, magpatuloy at makipaglaro sa iyong mga kapatid. Maliligaw na ako, okay. Tumango si Jessie at tumakbo. Naghintay si Erisa hanggang sa makaalis siya sa kanyang line of sight bago bumalik sa banyo. Dahil wala ang kanyang mga kapatid sa kwarto, nagpa siya si Jessie na hanapin sila sa banyo sa labas. Gayunpaman, nakakailang hakbang pa lang siya sa koridor nang makita niya si Benjamin na nagtatrabaho sa sala. Nakaramdam pa rin ng kaunting takot sa kanya, sinubukan ni Jessie na lampasan siya sa kanyang mga tiptoe. Siyempre, napansin ni Benjamin ang gumagapang nitong figure sa gilid ng kanyang mata. Kumunat ang noo niya nang tumangala siya at nakita niyang maingat itong sumusubok na lampasan siya, ngunit mabilis na napawi ang pagkunot ng noo niya nang mapagtantong niyang matatakot nito ang mga bata. Jessie! Tawag nito sa kanya sa malumanay na boses. Napatalon si Jessie sa gulat nang marinig iyon. Pagkatapos ay sinulyapan niya ito ng may kabahabang nagtatanong, naiistorbo ba kita, Mr. Graham? Hindi. Nakangiting sagot ni Benjamin habang sinenyasan siyang lumapit. Hindi sigurado kung ano ang gagawin, nakatayo lang si Jessie na nakaugat sa lugar at nakatitig sa kanya ng blanko. Halika dito, yakapin kita. Muli siyang sinubukang suyuan ni Benjamin. Ano, gusto ako yakapin ni Daddy. Nanlaki ang mga mata ni Jessie sa naisip na iyon, at ang kanyang mukha ay namumula ng maliwanag sa lugar. Hindi, walang yakap. Habang si Benjamin ay natulala pa rin sa kanyang tugon, tumakbo si Jessie sa banyo at pinalo ang pinto. Gavin, Zachary, Oliver, Jasper, lumabas ka na. Tapos na mag-shower ang 5 lalaki at nagbibihis na noon. Nang marinig ang pagtawag niya sa kanila, mabilis silang tumakbo sa pinto ng banyo. Si Gavin, bilang unang nagmamadaling lumabas, ay nagtanong, ano ang nangyari? Sunod-sunod na lumabas sina Tim, Zachary, Oliver, at Jasper na gulong-gulo ang mga damit. Kabanata 572.
Pinalibutan siya ng 5 lalaki at nag-aalalang nagtanong, anong problema, Jesse? Sinulyapan ni Jesse si Benjamin, na nag-udyok kay Gavin, Zachary, Oliver, at Jasper na titigan siya ng masama. Maging si Tim ay nakatitig kay Benjamin na may pagtataka sa mukha. May ginawa ka ba para takutin si Jesse? Tanong ni Gavin. Isang walang magawang buntong hininga ang pinakawalan ni Benjamin habang nakatingin sa lahat ng 6 niyang anak. Napansin niya na si Tim lang ang hindi pag-alit sa kanya. Kung sa bagay, mukhang natarante naman si Tim. Hindi ko kasalanan na nakakatakot siyang pusa. Balik sa kanya ni Benjamin. Ngumuso ng masama si Gavin. Syempre ikaw ang may kasalanan. Ano, proud ka ba sa sarili mo dahil natakot ka ni Jesse? Bahagyang umikot ang mga talukap ni Benjamin. Gusto ko lang siyang yakapin. Tumigil si Gavin at lumingon kay Jesse. Gusto kang yakapin ni Daddy. Tumango si Jesse sa kanya bilang tugon, na ikinagaan ang pakiramdam ng lahat. Binigyan siya ni Jasper ng mahinang sampal sa noo. At dito akala ko sasampalin ka niya. Habang nakayuko si Jesse sa kanyang ulo sa kahihiyan, tinapik siya ni Tim sa noo at sinabing, bawal patamaan. Ngumiti si Jesse kay Tim at sinabing, napakabait mong kapatid, Tim. Sinagot lang siya ni Jasper ng warning glare at tumahimik pagkatapos noon. Ano bang kinakatakutan mo, Jesse? Isang yakap lang. Tsaka hindi ito ang unang beses na niyakap ka ni Daddy. Tumigil ka sa pagiging drama queen. Pang-asar sa kanya ni Zachary sabay tawa. Oo, sinusubukan lang ni Daddy na maging mabait sa iyo, kaya bakit mo siya tinatakbuhan? Tumango din si Oliver. Pasimpleng nilabas ang dila ni Jesse bilang tugon habang tinatapik-tapik siya ni Zachary sa ulo. Itinuro ni Jesse ang kanyang damit at sinabing, Zachary, hindi mo ibinutin ang iyong damit. Nag-alala kami nang marinig ka naming sumisigaw, kaya nagmamadali kaming lumabas bago kami makapagbihis. Bulong ni Zachary habang siya at ang iba pang mga lalaki ay patuloy na nagbibutan ng kanilang mga damit. Nag-shower pa ba si Mommy? Tanong ni Gavin. Oo, nagsimula lang siyang mag-shower pagkatapos niya akong paliguan. Tara, punta na tayo sa kwarto niya. Hinawakan ni Jasper si Tim sa kamay at tumakbo papunta sa kwarto. Hoy, mga bata, halika dito at inumin mo ang iyong gatas. Tawag ni Benjamin sa kanila. Ilang saglit na napatitig sa kanya ang 6 bago naglakad palayo. Mag-ingat ka, ang init. Sabi ni Benjamin habang ibinuhos ang gatas mula sa pitchel sa magkahiwalay na baso. Nang makitang may natitira pang gatas sa pitchel, iminungkahi ni Gavin, dapat mo ring buhusan si Mommy ng isang baso. Sinulyapan siya ni Benjamin nang sumagot siya ng, I will when she comes out. Tiyak na alam ng batang ito kung paano alagaan ang kanyang mommy sa mga araw na ito. Inabot ni Gavin kay Tim ang isang baso ng gatas bago kumuha ng isa para sa kanyang sarili. Tim, matutulog na tayo pagkatapos nating maggatas. Tumango si Tim at sinimulang inumin ang kanyang gatas nang makita niya silang lahat na umiinom ng gatas. Naghintay si Benjamin hanggang sa maubos nila ang kanilang gatas bago sila dinala sa kanilang kwarto. Hinayla ni Jesse ang manggas ni Jasper at mamulong, Jasper, gusto kong matulog kay Mommy. Sinulyapan ni Jasper si Benjamin bago bamulong sa tenga ni Gavin, Hey, Gavin, how about we sleep with Mommy tonight? Nang mapansin ni Gavin ang tingin sa mga mata ng kapatid, kinuha ni Gavin ang pahiwatig at tumango bilang pagsang-ayon. Sige, punta na tayo sa kwarto ni Mommy. Hindi lang kami magkakaroon ng oras kasama si Mommy, ngunit makakatulong din ito kay Tim na mas maging malapit sa kanya. Pagkatapos ay sinimulan ni Gavin na akayin ng mga bata patungo sa master bedroom. Siyempre, hindi masyadong nagustuhan iyon ni Benjamin. Kayong mga bata ay natutulog sa sarili ninyong silid. Sabi niya na nakakunot ang noo. Hindi pa talaga kami natulog ni Tim kay Mommy noon, kaya gusto naming magpalipis ng gabi kasama siya. Protesta ni Gavin. Hindi napigilan ni Benjamin ang sarili na tumanggi nang makita niya ang pananabik sa kanyang mga mata. Ilang beses ko palang nakasama si Gavin noong maliit pa siya. Ang kanyang peking ina na si Dana ay palaging naglalagay ng isang aksyon, kaya hindi ito tunay na natulog sa kanya. Si Tim naman. Aba, hindi pa siya natulog sa aming dalawa. Sa pag-iisip na iyon, natagpuan ni Benjamin ang kanyang sarili na pumayag sa kanilang kahilingan. Kanina ko pa natutulog si Mommy bago siya lumipat dito, Mr. Graham. Gusto kong matulog kasama si Mommy. Napakatigas ng ulo ni Jesse pagdating sa ganitong bagay, kaya nag-ipon siya ng lakas ng loob na tanungin din si Benjamin. Kabanata 573.
Hindi ako matutulog hanggat hindi ako nakasama ni Mommy. Lalong nagtaas ng boses si Jessie nang wala siyang makitang tugon mula kay Benjamin. Mamantong hininga siya at bumigay sa wakas. Fine, sabay tayong matutulog. Maliit pa ang mga bata, at ang lugar na ito ay isang bagong kapaligiran para sa kanila. Sa palagay ko, ang pag-aalaga sa kanila ng lahat ay magpapadali sa pag-aalaga sa kanila. Salamat, Mr. Graham. Nakangiting sabi ni Jessie. Tawagin mo akong daddy, sabi ni Benjamin. Pulang-pula ang mukha ni Jessie habang tinatakpan ang bibig at umiling. Hindi alam ni Benjamin kung matatawa ba siya o maiiyak nang makita niya kung gaano siya kaganda. Dahil mas may awtoridad sa magkapatid, nagsalita si Zachary. Kailangan mong tapusin ang iyong laro kung gusto mong tawagin ka naming daddy. Ngumiti si Benjamin at tinapik siya sa ulo. Sa kasong ito, bantayang mabuti ang aking pagganap at ipaalam sa akin kung kailangan ko ng anumang mga pagpapabuti. Nanlaki ang mga mata ni Zachary nang makita niya kung gaano naging madali si Benjamin. Sa ngayon, kailangan mong itigil ang pagsunod sa amin at mag-shower ka na. Kaya nating hintayin si Mommy mag-isa. Paalala ni Gavin sa kanya na may masungit na mukha. Sige, hintayin niyo ang Mommy niyo sa kama. Medyo matagal siyang naliligo, kaya hindi siya tapos kaagad. Ako na mismo ang maliligo, bilin ni Benjamin. Ang anim na bata ay palaging nakakaramdam ng mas nakaka-relax na wala siya, kaya natuwa sila nang pumayag siyang iwan silang mag-isa. Nang makita ang mga bata na masayang umakyat sa kama, ngumiti si Benjamin sa kanyang ulo at lumabas upang maligo sa banyo sa labas. Agad na napuno ng saya ang puso ni Erisa nang lumabas siya sa shower at nakita ang mga bata na nakahiga sa kama. Mga bata, gusto niyo akong matulog ngayong gabi? Oo, bilisan mo. Mommy, inaantok na tayo dito, sagot ni Jessie. Binigyan kami ni Mr. Graham ng pahintulot na matulog sa iyo ngayong gabi. Dagdag ni Jasper, papatulog muna sana kami ni Mr. Graham sa aming silid, ngunit inayos ni Jessie ang problema sa kanyang alindog. Sabi ni Oliver, humalaklak si Zachary. Paf, hindi ginamit ni Jessie ang kanyang alindog. She was just trying to sound fierce, yun lang. I bet binigay ni Mr. Graham ang cuteness niya. Nakitulog kami kay Mommy kahit papayag si Daddy. Tumango rin si Gavin. Tahimik na tumawa si Tim sa gilid. Ngayon, oras na para matulog, mga bata. Nainom na ba ninyong lahat ang inyong gatas? Nakangiting tanong ni Erisa. Oo, Mommy, nasa labas ka, sagot ni Jasper. Kukunin ko ito para sa iyo, Miss York. Tumalon si Tim sa kama at tumakbo palabas para kunin ito. Malaki ang ngiti sa lobby ni Erisa habang nakaupo sa tabi ng kama. Naipaliwanag na namin kay Tim ang sitwasyon, Mommy. Hindi kanya sinisisi sa nangyari. Sabi ni Oliver sa kanya. Naningkit ang mga mata ni Erisa nang marinig iyon. Talaga, napatungo ng husto si Jasper habang gumagapang. Oo, si Tim mismo ang nagsabi na hindi kanya sinisisi. Buti sana kung, Mommy, din ang tawag sa akin ni Tim. Napangiti si Erisa sa isip niya. Maaaring hindi ka tawaging Mommy ni Tim, pero sa tingin ko ay tinanggap ka na niya bilang Mommy niya. Inalo siya ni Zachary. Bigyan mo pa siya ng oras, Mommy. Sigurado akong Mommy ang itatawag niya sa'yo. Dagdag ni Gavin. Siya rin, dati ay akala ni Erisa ay ayaw sa kanya noong una. Hanggang matapos niyang malaman ang totoo sa nangyari sa kanya ay hindi na niya ito sinisisi. Magsasalita pa sana si Jessie, ngunit mabilis siyang napigilan ni Erisa sa pamamagitan ng pagsyusyang motion ng makarinig siya ng mga yabag sa labas. Huwag na kayong magsalita, mga bata. Bilisan mo at humiga ka. Nagpalitan ng tingin sina Gavin at Zachary bago mabilis na humiga sa kani-kanilang sulok. Ng kama, sina Oliver, Jasper, at Jessie din, nakayakap sa kanila. Tanggalin mo yung salamin mo, Oliver. Paalala ni Erisa sa kanya. Okay, Mommy. Umupo ng tuwid si Oliver at inilagay ang kanyang salamin sa nightstand. Hindi nagtagal ay pumasok si Tim sa silid na may hawak na baso ng gatas. Mabilis na lumapit si Erisa at kinuha ang baso sa kanya bago siya dinala sa kama. Halika, sweetheart. Oras na para matulog. Kabanata 574. Okay, dapat kang matulog din pagkatapos mong maubos ang iyong gatas, Miss York. Sagot ni Tim sabay alis ng sapatos sa tabi ng kama. Gagawin ko. Magiliw na ginulo ni Erisa ang kanyang buhok. Nakainom ka na ba ng gatas mo? Oo, meron ako. Ininom ko ito kasama si Gavin at ang iba pa. Sabi ni Tim habang gumagapang papunta kay Gavin. Tim, gusto mo bang matulog sa tabi ni Mommy ngayong gabi?
Mahinang tanong ni Gavin. Nakagat ni Tim ang lobby niya nang medyo nahihiya siya dito. Lumipat si Gavin kay Oliver habang sinabing, matulog ka sa tabi ni Mommy. Sinigurado pa ng magkapatid na malapit lang sa gilid matulog si Zachary para hindi aksidenteng mahulog si Jessie sa kama. Napangiti na lang si Erisa habang humihigop ng gatas habang pinagmamasdan ang mga interaksyon nila sa gilid. Sa gitna ba matutulog si Mommy? Oo. Isang pilyong ngiti ang pinakawalan ni Jasper habang ipinatong niya ang kanyang binti sa tiyan ni Oliver. Hoy, alisin mo sa akin ang mabibigat mong paa. Tutol si Oliver at sinipa siya. Ako ay matutulog sa gitna, kaya tatlo sa inyo ay matutulog sa isang tabi habang ang tatlo naman ay matutulog sa kabila. Sabi ni Erisa, nagkatinginan sina Oliver at Jasper nang marinig iyon. Pumunta ka, hindi, pumunta ka, binigyan siya ni Oliver ng kaunting tulak. Matulog ka sa tabi ni Zachary. Lagi mo na lang akong binubuli. Masungit na protesta ni Jasper. Malalayo ka kay Mommy kung pipiliin mong manatili sa panig na ito. Paalala ni Oliver sa kanya. Napahinto si Jasper habang iniisip ito at napagtantong tama si Oliver. Mabuti, matutulog ako sa tabi ni Zachary. Pagkatapos ay pumunta si Jasper sa kabilang side ng kama. Nang matapos ang kanyang gatas, ibinaba ni Erisa ang baso at isinara ang pinto ng kwarto. Bilisan mo, Mommy, sabay-sabay nilang tawag sa kanya. Okay, tugon ni Erisa habang umaakyat sa kama at nahiga kasama ang tatlong bata sa magkabilang gilid. Kasama sina Tim at Jessie na pinakamalapit sa kanya, binigyan niya silang lahat ng yakap at halik sa noo. Magandang gabi, mga sweethearts. Magandang gabi, Mommy. Sina Gavin, Zachary, Jessie, Oliver, at Jasper ay nagsalitan din ng paghalik sa kanya sa pisngi. Nang mapansin na hindi ginawa ni Tim, hinimok siya ni Gavin, go on, Tim. Bigyan mo ng halik si Mommy. Tumingin si Erisa kay Tim na may pag-asang tumingin sa kanyang mga mata, ngunit simpleng namula si Tim na walang ginagawa. Sige, matulog ka na. Pinalis ito ni Erisa dahil ayaw niyang pilitin siya. Nasabi ni Tim na medyo nadismaya siya, kaya samandal siya at hinalikan siya ng mabilis sa pisngi. Magandang gabi, Miss York. Dahil sa sobrang tuwa, nakangiting sumagot si Erisa, good night, sweetheart. Pagkatapos ay pinatay niya ang ilaw at niyakap ang kanyang mga anak para matulog. Nakatanggap si Benjamin ng tawag sa telepono pagkalabas niya sa shower, kaya gabi na talaga nang i-end niya ang tawag. Si Erisa at lahat ng 6 na bata ay nakatulog ng mahimbing nang pumasok siya sa kwarto. Dahil ayaw niyang gisingin ang sinuman sa kanila, palihim na gumapang si Benjamin patungo sa kama at humiga sa tabi ni Gavin. Tanging liwanag lang ng buwan ang nagsisilbing liwanag sa kwarto, yumuko siya para bigyan silang lahat ng halik sa noo. Siyempre, sinigurado niyang bibigyan din si Erisa. Pabayaan mo ako, humiga ka na. Biglang nagmulat ng mata si Erisa, napapikit na lang ulit pagkasabi nun at natulog ulit. Nakahinga ng maluwag si Benjamin nang makitang hindi niya namalaya na siya pala iyon. Napagkamala na naman ba niya akong isa sa mga anak niya? Napaisip siya habang isinasara ang blinds gamit ang remote control bago matulog. Si Benjamin ang unang nagising kinaumagahan. Nang makitang tulog pa rin si Erisa at ang mga bata, dahan-dahan siyang bumangon sa kama, nagpalit, at umalis para sa kanyang morning run. Isang matamis na ngiti ang nabasag ni Erisa nang magising siya mamaya at nakita niya ang kanyang mga anak na mahimbing pa ring natutulog sa tabi niya. Saglit siyang tumingin sa kanila ng matagal bago bumangon sa kama para maligo at maghanda ng almusal. Bigla niyang naisip si Benjamin at tiningnan niya ang sala kung sa sopa ba ito natutulog. Saan natulog si Benjamin kagabi? Pagkatapos ay nagpa siyang suriin ang pag-aaral, ngunit hindi rin siya nakita doon. Natulog ba siya sa kwarto ng mga bata? Sa pag-iisip na iyon, binuksan niya ang pinto sa kwarto ng mga bata, ngunit wala pa rin siyang nakitang palatandaan sa kanya. Anong hinahanap mo? Isang pamilyar na boses ang biglang nagmula sa likuran ni Erisa, dahilan para mapatalon siya sa gulat. Lumingon si Erisa at nakita niya si Benjamin na nakatayo doon na naka-sports attire. Malinaw na kagagaling lang niya sa kanyang morning run. Kabanata 575. Wala naman. Awkward niyang sagot habang tinatapik ang sarili sa dibdib. Paano nakakagalaw ng ganito katahimik ang lalaking ito? Hindi ko man lang narinig na dumating siya. Halos atakihin niya ako sa puso. Napangisi si Benjamin nang makita siyang namumula. Hinahanap mo ba ako? Bahagyang natarante si Erisa nang marinig iyon, ngunit tumahimik at sinubukang maging normal habang nagtanong, natulog ka ba sa kwarto ng mga bata kagabi?
Nakangiting tanong ni Benjamin, hindi mo alam kung saan ako natulog kagabi. Siyempre ayoko. Bakit ko pa itatanong ito kung alam ko? Kaya lang nahuli niya akong sumilip ay dahil gusto kong malaman. Napaisip si Erisa sa sarili. Isang malademonyong ngiti ang isinalubong sa kanya ni Benjamin nang hawakan niya ang braso nito at iginiya patungo sa sala. Dahil nag-iinit ang palad niya, likas na sinubukan ni Erisa na kulutin ang kanyang mga daliri. Nagiba ang tingin sa mga mata ni Benjamin nang maramdaman niya ang pagdampi ng daliri nito sa palad niya. Nakaramdam ng pahiwatig ng sexual na tensyon sa hangin, ninakawan siya ni Erisa ng sulyap para lamang makita ang mga mata nito sa sandaling iyon. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Bumulusok ang mga labi ni Benjamin sa isang mahinang ngiti habang iniipit siya sa dingding ng koridor at ninanamnam ang namumula niyang mukha. Ito lang ang kailangan para maging kasing pula siya ng kamatis. Lalaki, ang cute niya. Parang baliw ang tibok ng puso ni Erisa habang idiniin niya ang kanyang likod sa dingding, ngunit sinubukan niyang i-play ito ng cool at nagtanong, "Oh, ano ang galaw na ito? Natutunan mo ba ito mula sa ilang cheesy romance flick, Graham?" Na may mapaglarong naka-arko na kilay, lumapit si Benjamin at napabuntong hininga. Nakaramdam ng init ang hininga nito sa balat niya, at lalo pang nalilito si Erisa dahil dito. "Ano, gusto mo kapag sinandal kita sa pader?" Ang nakakabaliw na gwapong mukha ni Benjamin na kasama ng kanyang casual na tono ay lalo siyang naging kaakit-akit. Dahil hindi kinaya ang kanyang alindog, tumingin sa ibang direksyon si Erisa habang bumubulong, hindi, ayoko. Ang tigas ng ulo. Lumawak ang ngisi ni Benjamin habang dahan-daang tinutunton ang isang daliri sa pisngi nito. Itinulak niya ang lahat ng kanyang mga butones sa tamang paraan at nagpapadala ng mga ripples sa kanyang puso. "Ayoko kapag namumula ka." Bulong nito sa tenga niya gamit ang mapang-akit na boses, dahilan para mamula siya. Mas mahirap pang sagot, "Ano?" Ang pamumula ay isang natural na pisikal na tugon. Parang hindi ko makontrol kung mamumula ba ako o hindi. Pinilit kong manatiling kalmado, ngunit ang aking mukha ay namumula sa sarili. Hindi ka pani-paniwalang nasiyahan si Benjamin nang makita ang tugon nito. "Anong gusto mo?" Galit na tanong ni Erisa nang marinig niya itong tumawa. Tumugon si Benjamin sa pamamagitan ng masuyong paghaplos sa kanyang mukha habang sinasabi nitong, "Natulog ako sa iyo kagabi." The next thing she knew, he planted a quick kiss on her cheek and bumalik sa kwarto. Ibinaon ni Erisa ang matingkad na pulang mukha sa kanyang mga palad habang iniisip ang sarili. Ang kalokohan, sinadya naman niya yun diba? Hindi ito magagawa. Kailangan kong manatiling kalmado. Hindi pwedeng ako ang unang mag-freak out. Teka, akala ko ba hindi siya interesado sa mga babae? Bakit niya ako nililigawan ngayon? Lahat ba ng lalaki ay ganito? At saka, ano ang ibig niyang sabihin na natulog siya sa akin? Halatang mga bata ang nakasiping niya. Buti na lang at walang ibang tao dito, o baka magkamali talaga sila ng ideya. Pagkatapos ay sinampal niya ang kanyang sarili sa mga pisngi sa pagtatangkang alisin ang kanyang ulo bago pumasok sa kusina. Gayunpaman, natigilan siya sa gulat nang makitang walang laman ang kusina. Bukod sa gatas, wala na ang lahat. Parang nilusob ng mga magnanakaw ang buong kusina magdamag. Kahit na ang refrigerator ay walang laman, kaya't wala siyang mailuto. Anong nangyayari dito? Medyo nablangko ang isip niya bago siya nawala ng malay at nagpas siyang tanungin si Benjamin. Kabanata 576. Binuksan niya ang pinto ng kwarto, para lang pumasok si Benjamin na nakatayo sa pintuan. Kung hindi niya ito nasalo sa oras, si Erisa ay bumagsak sa kanyang likuran. "Mag-ingat ka, this time." Mabagsik ang boses niya taliwas sa mapaglarong tono niya kanina. Makalipas ang ilang segundo upang mabawi ang kanyang katinoan, naalala ni Erisa ang nais niyang itanong sa kanya at mabilis na kumalas sa kanyang yakap. Anong nangyari sa kusina? Sinulyapan lang siya ni Benjamin habang kumukuha ng damit at tumungo sa sala. "Sa sala tayo mag-usap." "Ha?" Natigilan si Erisa at nalilitong tumingin sa kanya. Lumingon si Benjamin at sinabing, "Tulog pa ang mga bata. Huwag na natin silang gisingin ngayon." Tumango lang si Erisa at sumunod sa likuran niya. Lingid sa kanyang kaalaman, napangiti si Benjamin habang iniisip ang sarili. "Ma'am, gaano ka masunurin? Mayroon ka bang nagtanggal ng lahat ng pagkain sa kusina?" Tanong ni Erisa nang makarating sila sa sala. Dahil kagagaling lang ni Benjamin sa kanyang morning run, maliligaw na siya. "Oo," sagot niya habang patuloy na tinatahak ang daan patungo sa banyo.
Nahuli si Eresa sa pagtatanong sa kanya kaya sinundan siya nito sa loob ng hindi man lang namalayan. Bakit mo ginawa iyon? Paano ako magluluto ng almusal, kung gayon? Maghahanda ang hotel ng almusal para sa atin. Maaari kang bumalik sa pagtulog kung gusto mong pumatay ng oras. Nang mailagay ang kanyang bagong damit sa sulok, sinimulang habarin ni Benjamin ang kanyang kamisete sa harap niya. Nabigla siya nang makita ang kanyang maayos na mga kalamnan at agad siyang napalingon. Noon niya nakita ang salamin at napagtantong sinundan siya nito sa banyo. Lalabas na ako ngayon. Sinulyapan siya ni Benjamin sa gilid ng kanyang mata habang tumatakbo ito. Wala akong pakialam na kuskusin mo ang likod ko. Hindi siya pinansin ni Eresa at padabog na isinara ang pinto ng banyo sa likod niya. Sa takot na magising ang mga bata sa malakas na ingay, mabilis siyang tumakbo para tingnan ang mga ito. Hanggang sa nakita niyang tulog pa ang mga ito ay nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos ay hinailan niya ang kumot sa kanilang mga balikat bago lumabas ng kwarto. Hindi ako makapag-almusal dahil wala sa kusina, at napakaaga pa naman ngayon. Dapat ba akong bumalik sa pagtulog? O hintayin ko na lang na magising ang mga bata? Sampin ka, Benjamin. Masasabi mo man lang kung ayaw mo akong mag-almusal. Hindi ako bumungo ng maaga kung ginawa mo. Napaisip siya habang nakatitig sa pinto ng banyo. Sa kalaunan, nagpa siya si Eresa na umorder ng ilang pagkain mula sa menu at ihain ito sa butler. Dinala lang ng mayordoma ang pagkain nang lumabas si Benjamin mula sa shower. Enjoy your breakfast, Mr. and Mrs. Graham. Natigilan si Eresa nang marinig iyon. Sinulyapan siya ni Benjamin habang nakaupo sa mesa. Sige po Mrs. Graham, kumain ka na. Pumunta si Eresa sa sofa at mapanghamong sinabi, kakain ako kapag nandito na ang mga bata. Maaari kang magpatuloy nang wala ako, Graham. Sa tingin ba niya natutuwa ako sa titulong ito? Wala lang akong ganang ipaliwanag ang sarili ko, yun lang. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata. Eresa, nakalimutan mo na ba ang ipinangako mo sa akin? Malungkot ang mukha ni Eresa nang maalala ang kanyang pangako at atubiling bumalik sa hapag. Ayos lang kung wala ka pang gana kumain. Lagi mo akong mapagsilbihan habang hinihintay mo ang mga bata. Dagdag ni Benjamin. Naramdaman ni Eresa ang pagkibot ng gilid ng kanyang labi habang pilit nang umiti sa walang hiya nitong ekspresyon. At paano mo gustong pagsilbihan kita, Graham? Mag-ingat sa hinihiling mo, dahil baka hindi ka matuno bilang resulta. Sige at subukan mo. Tingnan natin kung kakayanin ko. Sagot ni Benjamin habang nakatitig ng malalim sa kanyang mga mata. Nagngangalit si Eresa sa galit nang makita kung gaano siya kalmado at kalmado. Magsisimula na akong kumain, sabi niya sabay upo sa table. Ngumiti si Benjamin sa kanya bago matikas na kinain ang pagkain sa plato niya. Isang sulyap pa sa kanya ang ninakaw ni Eresa bago din siya hinukay. Sarap na sarap ang pagkain ginawa ng hotel kaya naman bumuti ng husto ang mood ni Eresa, at dahil dito ay mas naging madaldal siya. Si Mr. Frank siguradong marunong pumili ng hotel. Nakakamangha ang pagkain dito. Binigyan siya ni Benjamin ng kakaibang tingin nang marinig iyon. Nang mapansin ang kanyang tugon, huminto sandali si Eresa bago nalilitong nagtanong, ano, mali ba ako? Nakakamangha ang lasa ng pagkain ito. Tinaasan siya ng kilay ni Benjamin habang sumagot, oh, tama ka sa pagkain. May isang bagay lang na nagkamali ka. At ano iyon? Tanong ni Eresa habang kumakain ng pagkain. Kabanata 577. Ang hotel na ito ay isang subsidiary ng Graham Group, mahinahong sabi ni Benjamin bago niya ipinagpatuloy ang pagmuya ng kanyang pagkain. Natigilan si Eresa sa gulat. Ano? Ito ay isang subsidiary ng Graham Group. Hindi yata nakalagay sa files na nabasa ko dati. Nang mapansin ang hitsura ng kanyang mukha, nagpa siya si Benjamin na huwag sabihin sa kanya na nakuha niya lamang ang hotel na ito noong nakaraang araw. Ibig sabihin ba nito ay libre na ang lahat dito? Excited na tanong ni Eresa. Oo, tumango si Benjamin. Masayang kinuha ni Eresa ang menu at nagsimulang mag-order ng mga pagkaing paborito niya at ng mga bata. Hindi alam ni Benjamin kung matatawa ba siya o maiiyak kapag nakita niya iyon. Baka isipin ng mga hindi tungkol sa atin na ginutom ko kayo. Sinulyapan siya ni Eresa at sinabing, hindi, syempre hindi. Mabait ka talaga sa amin, Graham. Ikaw ang pinakamagandang boss na nakita ko. Ang kanyang matamis na boses ay nagbigay ng ngiti sa kanyang mukha, at ang tingin sa kanyang mga mata ay naging malumanay habang nakatingin sa kanya. Palagi mo bang nambobola ang mga amo mo ng ganito? Napakamot ng ulo si Eresa. Hindi.
Ikaw lang ang nambola ko. Teka, hindi. I mean, hindi ito pambabala. Sa tingin ko talaga ay mabuting tao ka. Hindi napigilan ni Benjamin na magalit sa kanya nang makitang ang cute nitong tugon. Pagkatapos ay ipinasa ni Erisa ang kanyang order sa butler at nagpatuloy sa pagkain. Benjamin, ang galing talaga ng chef dito. Dapat bigyan mo siya ng pagtaas. Tumango si Benjamin. Oo naman. Bahagyang natigilan si Erisa sa kanyang tugon, ngunit piniling huwag masyadong mag-isip tungkol dito. Nang bumalik ang mayordomo na may dalang pagkain makalipas ang ilang sandali, itinuro ni Benjamin, bigyan ng sweldo ang lahat ng chef dito. Nagulat ang mayordoma, Ginoong Graham. Sabihin mo lang sa kanila na si Mrs. Graham ay nag-enjoy ng husto sa pagkain, kaya binibigyan namin sila ng pagtaas, dagdag ni Benjamin. Oo, sir. Salamat Mr. at Mrs. Graham. Bulalas ng mayordomo habang nakayuko at nagpapasalamat. Mahinang sagot ni Erisa na nakapout, since when I became Mrs. Graham. Nang mapansin na nakatayo pa rin ang mayordomo at nanunood ng maingay, binaril siya ni Benjamin ng isang warning glare bilang tugon. Mabilis na inihain ng mayordoma ang pagkain at iniwan silang mag-isa. Ano, ayaw mong tinatawag kang MS Graham? Pang-aasar ni Benjamin sa kanya. Hindi ako kasal sa iyo, kaya maling akala mo ang ibibigay mo sa mga tao. Protesta ni Erisa, hindi man lang ako nag-aalala, kaya bakit ka nag-aalala tungkol dito? Eto, kumain ka na. Sabi ni Benjamin sabay abot sa kanya ng breakfast platter. Alam mo kung ano, mas maganda kung magiging malumanay ka sa halip na utusan ako palagi. Binitukan siya ni Erisa. Ano, nagsisimula na siyang mag-demand ngayon. Napakunot ang noo ni Benjamin sa isiping iyon. Hindi mo ba dapat pag-isipan ang iyong sarili bago ka humiling ng mga bagay mula sa akin? Nagpout si Erisa, hindi ba ako sapat na banayad? Malamig na bamantong hininga si Benjamin, na ikinaiinis niya. Natuwa ang mga chef nang ipaalam sa kanila ng mayordomo ang tungkol sa pagtaas. Bakit tayo biglang tumaas? Kasi gusto ni Mrs. Graham ang mga pagkain ginawa ninyo. Siya ang dahilan ng pagtaas mo. Si Mrs. Graham ay tiyak na mabait na tao. Dapat ba tayong magpasalamat sa kanya? Baka mamaya, kasalukuyan silang nag-aalmusal, kaya hindi mo siguro dapat sirain ang mood para sa kanila. Paalala ng mayordoma sa kanila. Oh, tama. Nag-aalmusal sila ngayon, kaya hindi tayo dapat mang-abala. Hoy, boss, ano pang mga pagkain ang gusto ni Mrs. Graham? Magpapagawa pa tayo para sa kanya. Ang mayordomo, na personal na naglilingkod kay Benjamin at sa iba pa, ay talagang ang manager na. Namamahala sa hotel. Ipapaalam ko sa inyo kapag naisip ko na. Sa pagkakaalam ko, nagustuhan talaga ni Mrs. Graham ang anumang ihain ko sa kanila. Maaari ninyong gamitin ang mga pagkaing iyon bilang sanggunian upang malaman kung ano ang maaaring magustuhan niya. Subukang gumawa ng ilang iba't ibang mga pagkain sa oras na ito. Huwag na lang ulit-ulitin ang pareho. Oo, sir, magkakaiba tayo. Kabanata 578. Nang halos matapos na silang kumain, sunod-sunod na bumangon ang mga bata sa higaan habang ang nakakaakit na amoy ng pagkain ang gumising sa kanilang pagkakatulog. Si Tim ang unang nagising, at naramdaman ang kanyang mga galaw, sumunod din sina Gavin at Zachary. Nagluluto na naman kaya si Mommy ng almusal. Laminggalinga si Zachary sa paligid ngunit hindi nakita si Erisa. Labas tayo at tingnan natin. Iminungkahi ni Gavin na tinawag ang dalawa pang mamimili upang sundan siya. Sabay na tumakbo palabas ang tatlo, at nanlaki ang mga mata nila nang makita si Erisa na kumakain ng almusal kasama si Benjamin. Hindi nila maiwasang isipin na medyo romantiko ang eksenang nasa harapan nila. Tila naramdaman ang kanilang presensya, lumingon si Erisa at nakita ang tatlong magkakapatid na nakatayo sa lugar na gulat na gulat. Masaya niyang sinulyapan ang mga ito. Sweethearts, bakit nakatayo ka lang dyan? Halika, nagmamadaling lumapit sa kanila sina Gavin, Zachary, at Tim na may kasamang koro ng pagbati. Mommy, Miss York, Daddy, Ginoong Graham, Ginoong Graham. Tumango si Benjamin sa kanila. Magandang umaga. Ang kanilang matatamis at kaibig-ibig na mga tinig ay nagpatunaw sa puso ni Erisa, at hinailan niya ito sa kanya. Halika at samahan mo akong mag-breakfast. Hindi pa bagising yung iba. Mommy, hindi pa kami naghuhugas ng mukha. Tumikim si Zachary habang nakatitig sa masasarap na pagkalat sa mesa. Tumango sina Gavin at Tim. At hindi pa kami nagsipilyo.
Nakangiting tumayo si Erisa at mabilis na dinala ang mga ito para maghilamos. Halika na, mag-toothbrush ka muna. Matapos silang akain sa banyo, pumunta siya sa kwarto para gisingin ang tatlong nakababatang anak. Tumagilid siya at marahan silang si Nico. Sweethearts, oras na para bumangon. Lumingon si Jasper sa kanyang harapan at niyakap ang mga saplot habang si Oliver ay gamulong din palayo. Samantala, si Jessie ay nakabaon ng malalim sa ilalim ng mga takip. Ang tatlong nakatatandang kapatid ay natutulog sa mas normal na posisyon kumpara sa kanila. Ngayon na ang mga matatanda ay wala sa kama, nagsimula silang gumalaw at natutulog sa iba't ibang mga kakaibang posisyon. Kiniliti nito si Erisa nang makita ang mga kilos nila. Nang hihina ang kanyang lalamunan, matigas niyang sinabi, Oliver, Jasper. Agad na umupo ang dalawang lalaki at nakatutok pa sa kama. Oo, ginang. Siya ay tumawa at inutusan, maghugas ka ng iyong mga mukha. Oo, ginang. With that, tumalon sila mula sa kama at tumakbo sa banyo. Nakatingin kay Jessie, na nakayuko pa rin sa kama, sinabi ni Erisa, Jessie, kung hindi ka babangon, iiwan ka namin ng mga kapatid mo dito. Habang nagsasalita siya, tinapik niya ang ilalim ng batang babae sa mga saplot. Mami, gusto ko pa matulog. Nagtaas siya ng kilay. Sige, matulog ka na ulit. Tatapusin namin ang almusal at walang iiwan para sa iyo. Ang mga pagkaing inihanda ng hotel ay mukhang napakasarap at ang lasa ay napakasarap. Nakaupo sa gilid ng kama, kusa niyang inilarawan kung gaano kasarap ang lasa ng pagkain. Kinagat pa niya ang kanyang lobby para idiin ang sarap nito at tuksuhin si Jessie. Namilipit si Jessie at sa wakas ay inilabas ang kanyang ulo mula sa ilalim ng mga takip. Mami, kakagising pa lang, ang batang babae ay mukhang lubos na kaibig-ibig sa kanyang namumulang pisngi. Binuhat siya ni Erisa sa kanyang mga braso at hinalikan sa pisngi. Halika na, ihahatid na kita para maghugas ng mukha. Ipinulupot ni Jessie ang kanyang mga braso sa leeg ni Erisa at nakasandal sa balikat ng huli, kalahating tulog pa rin. Pagkatapos, nginitian siya ni Jessie at tinanong, Mami, nag-almusal ka na ba? Kahit kalahating tulog si Jessie, pagkain pa rin ang iniisip niya. Tumangala si Erisa sa kanya at sinabing, Oo, malapit na akong matapos sa almusal ko, kung gayon mayroon pa bang natitira? Tanong ni Jessie sabay hikab. Nakatutokso ang pag-iisip na bumangon para kumain ng masarap. Gayunpaman, naramdaman din niya ang pagtulog, at ang dalawang magkasalungat na pag-iisip ay nagkulong sa isang panloob na salungatan. Oo, pero kung itutuloy mo ang pagtulog mo, baka wala ka nang makakain sa oras na magising ka, sagot ni Erisa na tinutokso ang anak. Nagpout si Jessie. Ito ay isang hotel. Maaari ko lang hilingin sa mga tauhan ng kusina na gumawa pa. May pera ka ba? Tanong ni Erisa na nakakunot ang noo. Iniyuko ni Jessie ang kanyang ulo at mamulong sa isang talunang tono, hindi. Binuhat ni Erisa ang kanyang anak na babae sa banyo na nakangisi at inilagay siya sa isang upuan. Binasa ang isang tuwalya ng maligamgam na tubig, nagpatuloy siya sa pagpunas sa mukha ni Jessie. Mas lalong nagising si Jessie pagkatapos noon. Pagkatapos, nagpisil si Erisa ng toothpaste sa toothbrush ni Jessie. Bilasan mo at mag-toothbrush. Kabanata 579. Tumangala sina Oliver at Jasper kay Erisa habang nakatayo sila sa isang tabi, nagsisipilyo. Mami, anong oras ka nagising ngayon? Tanong ni Jasper na nagbubuga ng bula kung saan-saan habang nagsasalita. Bahagyan niyang kinurot ang pisngi niya. Huwag kang magsalita habang nagsisipilyo ka. Habang masunuri na tumango si Jasper, lihim na tumawa si Oliver at ibinaba ang ulo para iluwa ang bula sa kanyang bibig. Mami, matagal na rin bang gising si Gavin at ang iba pa? Kakagising lang din nila. Naghuhugas sila sa banyo sa labas, sagot ni Erisa sabay basa ng tuwalya at pinunasan ang mukha ng mga lalaki pagkatapos nilang maglinis ng ngipin. Pagkatapos noon, lumabas siya para tingnan ang tatlong nakatatandang lalaki at nakitang katatapos lang nilang maghugas. Sweethearts, come and have breakfast. Tawag niya habang kumakaway sa kanila. Pumunta ang tatlo sa dining table. Si Benjamin ay kumakain pa rin, at nagbuhos siya ng mga baso ng gatas para sa mga bata. Umupo ka dali at mag-almusal. Itinaas ni Erisa ang bawat bata sa mga upuan at kumuha ng ilang plato para sa kanila. Matamang pinagmamasdan siya ni Benjamin habang abala siya, pagkatapos ay nagtanong, tapos ka na bang kumain? Nilinggan siya ni Erisa. Hindi. Bakit? Kung wala pa, maupo ka na. Nawawala na ako ng gana kapag pinapanood kang abala.
Napaawang ang mga lobby niya nang marinig iyon habang tinatitigan siya ni Gavin ng masamang tingin habang iniisip kung gaano nakakainis ang mga salitang iyon. Kung hindi mo matiis na panoorin ang aking ina na nagmamadali, huwag tumingin. Huwag kang magsalita kapag kumakain ka. Tahon ni Benjamin, saway sa anak na may mabatong ekspresyon sa gwapong mukha. Kinagat ni Gavin ang lobby at tahimik na kumain. Sumakit ang puso ni Erisa nang makita iyon, at marahan niyang hinaplos ang ulo ng bata. Hindi mo ba siya kayang kausapin sa mas malumanay na tono? Pinarusahan niya si Benjamin. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. 5 taong gulang na ang mga bata. Oras na para hayaan mo silang matutong maging mas independyente at itigil ang paggawa ng lahat para sa kanila. Hindi na sumagot si Erisa matapos siyang paalalahanan. Maya-maya lang, tumakbo ang 3 nakababatang bata. Habang sila ay umaakyat sa kanilang mga upuan ng mag-isa, tinitigan niya si Benjamin ng mapagmataas na tingin. Sa tingin mo ba hindi nagsasarili ang mga mahal kong anak? Sinusubukan ko lang na makipag-ugnayan sa kanila ng higit pa. Naging malungkot ang ekspresyon ni Benjamin. Sa hindi malamang dahilan, agad na naramdaman ni na Oliver, Jasper, at Jessie na may mali sa kapaligiran. Nagpalipat-lipat ang kanilang mga mata sa pagitan ni na Benjamin at Erisa. Pagkatapos, mamulong sila sa kanilang mga nakatatandang kapatid na lalaki. Nagtatalo ba sila? Nagkatinginan sina Gavin, Zachary, at Tim. Parang ganon, sagot ni Gavin. Nang marinig iyon, sandaling natahimik sina Benjamin at Erisa. Hindi kami nag-aaway. May usapan lang kami, paliwanag ni Erisa. Lahat ng 6 na bata ay nakatuon ang kanilang mga tingin kay Benjamin. Casting a glance at Erisa, Benjamin said, "Yes, I was having a discussion with your mommy. Dahil mas matanda ka na ngayon, kailangan mong maging mas may kamalayan sa sarili at independyenta. Huwag mo nang hintayin na tulungan kanya." Ang kanyang mga salita ay tumama sa loob ng mga bata. Naaalala kung paano sila tutulungan ni Erisa, yumuko sila ng may kasalanan. Nang makita iyon, nilaibat ni Erisa ang kanyang mga mata kay Benjamin. Napaka-independent nilang lahat. Ang pagtulong ba sa mga bata sa kanilang mga upuan, pagkuha ng kanilang mga plato, at paghuhugas ng kanilang mga mukha ay nangangahulugan na hindi sila nagsasarili. Hindi niya maiwasang magmura sa loob. 5 taong gulang pa lang sila, for goodness sake. Kailangan ko pa. Bantayan sila ng kaunti sa mga bagay na tulad nito. Itinutuwid ko sila habang nagpapalipas ako ng oras sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang proseso ng pag-aaral. Minsan, ginagawa ko ito dahil mahal ko sila at gusto ko silang edot. Mali ba yun? Dapat ko bang hayaan silang maging self-reliant tulad ng mga matatanda? Yun lang ba ang paraan? Napaka-independent ng mga syota ko, okay. Napakarami nilang ginagawa para sa akin na kung minsan ay hindi ko naramdaman ang pagmamalaki sa pagiging ina. Habang pinagmamasdan siyang mabuti ni Benjamin at napansin ang pamumula ng kanyang pisngi sa galit, bahagyang lamambat ang tono nito habang sinasabi niya, pinapaalalahanan lang kita na mag-ingat. Hindi ito ang unang beses na nangyari ito. Kabanata 580, mga anak ko sila, kung hindi ko gagawin ang mga ito, sino ang gagawa? Sagot ni Erisa, sabay tingin kay Benjamin. Gayunpaman, sumang-ayon siya na may kabuluhan ang sinabi nito, kaya idinagdag niya, mag-iingat ako. Ito ang mga bagay na ginagawa ko sa bahay, at walang masama sa pagdoting sa kanila paminsan-minsan. Unlike him, na laging napakahigpit at seryoso, hindi nakakagulat na ang mga bata ay natatakot sa kanya. Pagkatapos maglagay ng mga plato sa harap ni na Oliver, Jasper, at Jessie, sinimulan niya silang bigyan ng pagkain. Kumain na kayo, mga sweethearts. Kahit na nakaupo na siya at nagsimulang kumain, hindi niya nakalimutang ipagpatuloy ang pagkuha ng pagkain para sa kanila. Dapat kumain ka pa. Pupunta ka sa ospital mamaya para makasama si Madam Mary, at walang makakain doon. Kailangan mong maghintay hanggang sa tanghalian. Pagkatapos, huminto siya nang mapansin niyang may naiwan si Tim na pagkain sa kanyang plato na hindi nagalaw. Tim, bakit hindi ka kumakain? Hindi ba masarap ang lasa? Napakagatlabi si Tim. Ako, ang ganda. Gusto ko lang magdala ng para kay Lola. Nakaramdam si Erisa ng kirot sa kanyang puso. Tinatapik ang kanyang ulo ng buong pagmamahal, sinabi niya, mag-iimpake kami ng ilan para sa kanya mamaya. Para sa iyo ang mga ito, kaya bilasan mo at kumain. Sumandok siya ng isang subo ng pagkain at itinapat iyon sa bibig niya. Mabilis na kinuha ni Tim ang kutsara sa kanya at kinain ito mag-isa, palihim na sinilip si Benjamin.
Nang makita iyon ni Erisa ay naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib at pinandilatan si Benjamin. Dahil lang sa sinabi niya kanina. Ngayon, hindi ko man lang mapakain ang anak ko. Nadurog ang puso ni Benjamin sa sakit nang makita niya ang pagkadismaya sa mukha nito at naluluha na siya. Erisa, tawag niya. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa pagkain na nakayuko. Gusto ko makipagbonding sa mga anak ko. Hindi ako katulad niya, malamig at malayo. Kumuha ka ng omelet para sa akin, utos niya. She gritted her teeth when she heard his voice, then lifted her head and glared at him. Natigilan si Benjamin nang makita niyang inayos siya nito ng nakakamatay na titig. Sumobra na ba ako sa sinabi ko? Pinipigilan ang kanyang galit, nabigla siya, you just told me off and didn't let me help the kids. Pero ngayon, gusto mong kumuha ako ng pagkain para sa iyo. Ikaw ba ay isang malaking sanggol? Hindi mo ba makuha ang sarili mo? Isa kang halimaw na may double standards. Nang mapansin ang agarang pagdilim ng kanyang ekspresyon, pinilit niyang baguhin ang kanyang huling pangungusap. Iniisip ko kung papatayin niya ako kung tawagin ko siyang aso sa halip. Sa pag-aakalang nakuha na ni Benjamin ang nararapat sa kanya, ang mga bata ay tumawa sa kanilang sarili. Lalong tuwang-tuwa si Gavin, lihim na binigay sa mga aksyon ng kanyang ina ang kanyang selyo ng pagsang-ayon. Kung hindi lang nag-aapoy sa galit si Erisa ay humagalpak na siya ng tawa. Mahigpit na pinagdikit ni Benjamin ang kanyang manipis na lobby at ibinaba ang kanyang kutsilyo at tinidor. Busog na ako, pinagmamasdan siya ni Erisa na lumalayo na may masamang tingin. Puno ng galit, kumbaga. Hindi na napigilan ang pagtawa, isang hadjejek ang kumawala kay Jasper. Tahimik, sumirit si Erisa, sinenyasan siyang panoorin ang kanyang gawi. Si Benjamin ay isang taong nagtatanim ng sama ng loob. Masama kung maririnig niyang nagtatawanan ang mga ito. Sa wakas ay nagpatuloy na sa pagkain ng mga bata pagkatapos ng ilang sandali ng tahimik na paghadjejek. Dapat kumain kayong lahat, marami pa namang pagkain. Itong isa dito at ang isa ay mabait din. Eto, uminom ka ng gatas. Ang kanyang malambot at malumanay na boses ay dumadaloy kay Benjamin paminsan-minsan, at nararamdaman niyang tumitindi ang kanyang galit. Napakasaya at nakakataba ng puso na tanawin ang pitong nakapalibot sa mesa kaya naramdaman niya ang pagnanasang sumama sa kanila. Gayunpaman, hindi niya mabitawan ang kanyang pride. Kaya naman, umupo siya at nagbabasa ng dyaryo sa sala. Pero siya lang ang nakakaalam kung gaano niya talaga nabasa. Habang ang kanyang tingin ay patuloy na nakahain patungo sa hapagkainan. Mami, gusto kong kainin ito. Mami, para sa iyo ito. Medyo mainit, kaya mag-ingat ka. Okay, hindi napigilan ni Benjamin na mainggit nang makita niya kung gaano siya kalapit sa mga bata at nagsimulang magmuni-muni sa kanyang pag-uugali. Masyado ba akong harsh? Kaya ba iba ang ugali ng mga bata kapag kasama ko sila kung ikukumpara sa kanya? They share such a close bond with her, pero sa akin, natatakot sila. Maging si Zachary na nasa tabi ko simula pa noong bata pa siya ay medyo natatakot na rin sa akin. Napaawang ang lobby niya nang pumasok sa isip niya ang ideyang iyon. Mula noong bata pa siya, pinalaki siya ni Darius sa estilong militar na may mahigpit na inaasahan, at naiinggit siya sa kalayaan ng iba pang mga bata. Sa pagtingin sa mga bata, si Benjamin ay nahulog sa malalim na pag-iisip.